Isang nakatagong baril at mga bala ang natagpuan at na-recover ng mga otoridad sa isang liblib na bahagi ng Barangay Siklong, Laur, Nueva Ecija. Matapos magbigay ng mahalagang impormasyon ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ayon sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Bandang alas 11 ng umaga noong June 22, 2026, nagsagawa ng Special Intelligence Operation ang mga tauhan ng NEPO 1st Provincial Mobile Force Company o PMFC, katuwang ang iba pang support units upang beripikahin ang impormasyong nakuha mula sa isang dating rebelde na kilala sa alias na Ka-Enok. Sa isinagawang operasyon, matagumpay na na-recover ng mga operatiba ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number o anumang marka at 4 na piraso ng live ammunition na nakatago sa naturang lugar. Ayon sa pulisya, ang pagkaka-recover ng armas ay bunga ng tuloy-tuloy na debriefing at intelligence gathering efforts sa mga dating rebelde na nagpasiyang talikuran ang armadong pakikibaka at makipagtulungan sa pamahalaan. Naniniwala ang mga otoridad na mahalagang bahagi ng kampanya kontra insurhensiya ang pagbibigay ng impormasyon ng mga dating kasapi ng CTG upang matukoy at mabawi ang mga nakatagong armas at iba pang kagamitan na maaaring gamitin sa mga iligal na aktibidad. Sinabi ni Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kahalagahan ng pakipagtulungan ng mga dating rebelde sa mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Dagdag pa ng opisyal, ang bawat armas na naalis sa sirkulasyon ay nakatutulong upang mabawasan ang banta sa seguridad ng mga komunidad at mapigilan ang posibleng paggamit nito sa mga gawaing labag sa batas. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa mga natitirang miyembro at taga-suporta ng CTG na samantalahin ang mga programa ng pamahalaan para sa pagbabagong buhay at makiisa sa mga hakbangin tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Ang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa insurhensiya at iligal na pag-iingat ng mga armas, kasabay ng pagsasagawa ng mga intelligence-driven operations upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa Nueva Ecija. Formal nang pinasinayaan ng dalawang mahahalagang proyektong pang-infrastruktura sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija na inaasahang magpapabilis sa paglalakbay ng mga motorista at magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa matinding pagsisikip ng trapiko sa Maharlika Highway. Kabilang sa mga pinasinayaang proyekto ang Eliseo Trinidad Angeles Bridge at ang Pedro Manubay Bypass Road na kapwa itinuturing na malaking tulong sa pagpapabuti ng konektibidad at transportasyon sa bayan at sa mga karatig lugar nito. Ayon kay dating 3rd District Representative Ria Vergara, layunin ng mga proyektong ito na mabawasan ang volume ng mga sasakyang dumaraan sa pangunahing kalsada ng Maharlika Highway na matagal nang nagiging hamon sa mga motorista, commuter at mga negosyante dahil sa mabagal na daloy ng trapiko lalo na sa oras ng matinding pagdagsa ng mga sasakyan. Si Kong Ria ang isa sa pangunahing nagsulong ng proyekto. Nagsimula ang paglalatag ng mga plano para sa naturang mga infrastruktura noong siya pa ang nagsisilbing kinatawan at tinig ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija. Matapos ilapit ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa ang pangangailangan para sa mga naturang proyekto, agad itong isinulong sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang mabigyan ng kaukulang aksyon at mapondohan ng pambansang pamahalaan. Binigyang diin naman ni 3rd District Congressman Jay Vergara na ang matagumpay na pagkakabuo at pagkumpleto ng Eliseo Trinidad Angeles Bridge at Pedro Manubay Bypass Road ay bunga ng matibay na koordinasyon
at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, pambansang ahensya at mga leader ng ikatlong distrito upang matugunan ang lumalaking pangailangan sa mas maayos na sistema ng transportasyon. Inaasahang makikinabang hindi lamang ang mga residente ng Santa Rosa kundi maging ang mga biyahero, mga ngalakal at mamumuhunan na dumaraan sa lugar. Malaki rin ang maitutulong ng mga bagong infrastrukturang ito sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya dahil sa mas mabilis na paggalaw ng mga produkto at serbisyo. Samantala, ipinahayag ng mga residente at opisyal ang kanilang pasasalamat sa lahat ng ahensya at individual na naging katuwang sa pagsasakatuparan ng mga proyekto. Anila, ang mga ito ay patunay na kapag nagkakaisa ang mga leader at institusyon ng pamahalaan, nagiging posible ang mga programang nagdudulot ng konkretong benepisyo at mas magandang kalidad ng buhay para sa mga mamamayan. Ang pagpapasinaya sa Eliseo Trinidad Angeles Bridge at Pedro Manubay Bypass Road ay isa pang hakbang tungo sa mas moderno, ligtas at epesyenteng infrastruktura sa Nueva Ecija na magbibigay daan sa mas mabilis na pag-unlad ng bayan ng Santa Rosa at ng buong lalawigan. Pinalalakas ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan kasunod ng naganap na insidente sa Tacloban City noong Lunes ng umaga. Ayon sa NEPO, agad na inatasan ng lahat ng police stations at operating units sa lalawigan na paigtingin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan, magsagawa ng mas madalas na pagpapatrolya at makipag-ugnayan ng mas mahigpit sa mga school administrators bilang bahagi ng mga preventive measures laban sa anumang posibleng banta sa seguridad. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ang regular na foot at mobile patrol sa mga paaralan, pakipag-ugnayan sa mga barangay at school authorities at agarang pagtugon sa anumang ulat o impormasyon na maaaring makaapekto sa kapayapaan at kaayusan sa mga institusyong pang-edukasyon. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, mahalagang mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran upang makapagpatuloy ng maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Aniya, ipinagpapatuloy nila ang mahigpit na pagkipagtulungan sa mga paaralan at stakeholders upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran na angkop sa pag-aaral. Binigyang din ng opisyal na nananatiling prioridad ng kapulisan ang kapakanan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at mga magulang. Dahil dito hinihikayat ng NEPO ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad o impormasyon na maaaring magdulot ng panganib sa komunidad o sa mga paaralan. Samantala, tiniyak ng NEPO na patuloy nilang palalakasin ang koordinasyon sa Department of Education o DepEd, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Sa pamamagitan ng pinaigting na police presence at mas malawak na koordinasyon sa mga paaralan, umaasa ang NEPO na mapapanatili ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang kanilang pag-aaral at paghubog sa kanilang kinabukasan.